What's up mga momshies? Welcome to our channel, The Grizies. And it's me, Mami Rafi, and today I'm just going to update you of what's going on sa aking pagdadalang tao, and at the same time, kung ano yung mga changes na magaganap pa. Kasi, to be honest guys, I shouldn't be standing right now because the doctor advised me for a 2-week bed rest. Why? Why? 3 days ago, around nighttime, nasa bahay na si Papa. Nagkaroon ako ng series ng sharp pain sa laking lower abdomen, and yun, yung parang nagka-pressure. May pressure siya. So, at that moment, tinawagan ko kagad yung doktor ko, and I told him what is happening. So, he advised me to go for a 2 weeks total bed rest. I shouldn't be standing unless if I need to go to the bathroom. But, yan nga, it's a case-to-case basis. Since dalawa lang kami ni Nana dito sa bahay na natitira, and I have to cook meals for me and for her, I have to, I have to do something about it. So, yun nga, kailangan ko siyang hindi sundin. Pero yun nga, I make sure kasi na yung mga lulutuin ko is madali lang. Madaling, easy meal na after namin mag-meal, talagang balik kagad ako sa bed. Yun. And yun nga, right now, what I'm going to make for us is a creamy spaghetti pasta. At dahil marami kaming kamatis, ngayon, yan ang naisipan ko lutuin. And kasi si Nora mahilig din sa pasta. Kaya, yan ang naisip ko lutuin ngayon. Actually, nagre-request nga siya ng pesto eh. Pero, since wala na akong basil plant, hindi ako makagawa ng pesto pasta para sa kanya. So, magpapahanap na lang ulit ako ng bagong halaman na basil plant kay Firas para makagawa ulit ako ng fresh pesto pasta para sa kanya. So, let's get ready. And yun nga, update ko lang din kayo. So, magagayat na ako ng sibuyas at ng kamatis. Kasi mas gusto kong ginagamit ang fresh na tomato sa pasta kesa tomato sauce or tomato paste. Siguro minsan nagdadagdag ako ng tomato paste pag yung maramihan yung luto ko. Pero pag kami lang dalawa ni Nora ang kakain at saka si Papa, fresh tomatoes talagang ginagamit ko. So, unahin ko muna yung kamatis kasi yung kamatis walang amoy. Galit na galit ako ngayon dito sa sibuyas. Kalaban ko to ngayon. Tsaka yung bawang. I don't want the smell, even the taste. I don't want it. So, ayan, let's start cooking our creamy red sauce pasta. At habang mainit na ang ating kawali, pwede na tayo maglagay ng oil at ang ating sibuyas. Habang sa maging translucent siya, pwede na nating ilagay ang ating mga kamatis. Nilagyan ko na ito ng salt and pepper to taste, and then hayaan muna natin siyang lumambot. So, let's check. Oh, okay. So, medyo nag-dry na. Add tayo ulit ng ating pasta water. Okay. So, it's very important na magamit rin natin yung pasta waters. Kasi sayang lang naman kung itatapon lang natin, di ba? So, pwede natin siya i-set aside.
Ayan. Alright. Malambot na ang ating malambot na. So, may mga part siya na hindi pa malambot. Siguro yun yung malapit sa stem niya. Kaya, but, for me, it's more than enough. So, what I'm going to do next is, let's put on a cream. Yeah. Kasi nga, creamy ang gusto natin. Creamy red sauce pasta. So, ito yung konti. Let's see if it will be enough. Alam niyo naman ako, mom. Si tadsya lang ako eh. I think this is good. Yan. Alright. Tapos, mga moms, if you'd like to add another flavor or extra flavor, you can add up a chicken cubes. Siguro mga 1/4 lang ng cubes ang isama nyo para magkaroon siya ng extra taste. Minsan kasi yan na ginagawa ko. Si Nana kasi mas gusto niya yung savory flavor, so nag-a-add ako ng chicken cubes or beef cubes. Kung ano yung preference nyo, it's okay. So, ayan, let's taste. Okay. This time, maglalagay ako ng konting sugar to balance the sourness ng ating, kasi gusto nga ng ating prinsesa ang medyo manangis creamy na pasta. And let's see. Perfect. Alright. Then, pwede na natin ihalo ang ating pasta. Wow! Pwede na natin ihalo ang ating pasta. There you go. Last time na niluto ko to. Ang daming nakain ni Nana. Na-enjoy niya. Okay. Alright. So, we're just going to mix everything para kumapit yung sauce sa ating pasta. So, ganito lang. Ito yung aking easy pasta na anyone can enjoy. Actually, depende sa panlasa ng kakain. So, since si Nura ang aking ka-share, kaya medyo sweet. Pagka si Piras naman, ang aming ka-share, hinihiwalay ko yung sauce kay Nura kasi may sugar. May konting sugar. Kasi ang gusto ni Piras is yung medyo maasim-asim. Italian style. And since si Nura is mahilig at nakalakihan ang Philippine style na spaghetti, she tends to have more of a sweetness sa kanyang pasta. At gustong-gusto niya pala ang carbonara, white sauce. Yan. So for me, I would prefer to put Parmesan cheese na while it's cooking para malusaw na siya, maging creamy na siya kasama nung ating pasta. Alright, there you go. We're done. We're done. We're done. Here we go! Our red sauce pasta! Creamy red sauce pasta! Luto na and cheers! Okay? Alright guys, let's go eat. Sinana muna subuan natin. Ayan. Yan. Ganyan siya kumain ng spaghetti. Iniisa-isa niya yung noodles. Ganyan. Gusto niya yung meron siyang sinisip-sip pagka sumusubo. Loko-loko ka talaga. Ah.
Huli na, si mama naman, gutom na si mama eh. Tapos habang kumakain kami, no guys, kwento ko lang sa inyo. Kasi, nung advice nga ng doktor na mag-bed rest ako, di ba? So, in-advise rin niya ako mag-take ng shots for relaxing the uterus. So, 2 days, we need to go to the clinic just to take the shot. So, yung first day, kinabukasan, nung naramdaman ko yun, kinabukasan kagad pumunta kami ng clinic to get the first shot. So, yung first na injection sa akin, yung first shot, kasi oil-based yung gamot. So, masakit siya talaga. Yung first shot ko, naramdaman ko siya. Pagkatusok sa akin ng injection, kasi dahan-dahan inilagay ng nurse yung gamot. So, naramdaman ko siya talaga. Masakit. Ang sakit talaga. But yung next day, the second day, kahapon, which is kahapon, ang nagbigay sa akin ng gamot is lalaking nurse. Ang bilis niyang na-inject sa akin. Wala akong masyadong naramdaman. But, after nun, nung naglakad ako, doon ko naramdaman yung sakit. Ang init. Ang init niya. Ang init niya. Doon ko naramdaman yung talagang para kang napaso. Na para kang nalapnos yung balat ko dito sa may, dito kasi sa may likod niligay yung gamot. So, dito sa kabila, the next day, wala nang pain. Pero ngayon, kahapon, kahit nung pauwi na kami, as in kumikirot siya. Sobrang kirot niya. Sabi ko kay Firas, ang sakit, sobrang sakit. Kasi kahapon, nung first shot, hindi ko naramdaman gaano after after nung binigay sa akin yung gamot. Hindi ko na naramdaman yung pain. But kahapon, kahit nung pauwi na kami, ramdam na ramdam ko yung sakit. Para akong parang tinatapyasan yung laman mo dito. So, sobrang sakit. At nakakapit ako sa sasakyan ng ganyan sa window. Nakakapit talaga ako dahil sobrang sakit. Ako kasi, mataas ang tolerance ko sa pain. Hindi ako basta-basta natitinag sa sakit. Alam ni Finas yun. Kasi, una-una, allergic ako sa painkiller. Mayroong mga painkillers na talagang nagbibigay sa akin ng anaphylactic shock. So, I tend not to drink any painkillers talaga pag kami nararamdaman akong pain. Yung headache, yung sakit ng ngipin, as in, all natural medication lang. But, yung mga ganitong sakit, na hindi ko alam kung anong gagawin ko. As in, talagang kapit lang talaga ako. Alam mo yun, nag-aalala talaga si Firas yung time na yun. Tinawagan niya, the same time, on our way, tinawagan niya yung nurse, bakit ganun kasakit? Hanggang ngayon, sobrang sakit. Na dapat hindi na sumakit ng ganun. Ang sabi ng nurse, baka natamaan yung nerve. Merong nerve na natamaan. Or, pag-push nung medicine, may nerve na natamaan, kaya ganun kasakit. So, ang in-advise na lang nung nurse is to have a cold ice pack. So, nung nag-ice pack naman ako, mas sumakit. Yung parang siguro nag-freeze yung nalamigan yung nerve, as in sumakit din siya. So, ang ginawa ko na lang is, hindi na lang ako kikilos talaga. As in, I stayed on the bed. After ng dinner namin, I stayed on the bed. So, now, mas okay na yung maging safe for now. Kaya, kung mapapansin nyo, wala akong masyado video na na-upload and I'm so sorry guys. Kasi, hindi nga ako
lalo na ngayon, medyo nag-subside na yung pagsusuka ko. Hindi na ganun ka-heavy. Wala akong masyadong gustong kainin na pinaglilihan ko talaga. But, mas gusto kong kumakain ng mga creamy and salty. Pero sabi nga ng doktor, medyo limit mo yung salty kasi yan yung isang magiging cause. Pag sumobra ka, magmamanas daw ako. So, yun nga. Kaya limit din ako ngayon sa salty. So, guys, yun muna ang ating update for now. Thank you so much for visiting me here on my channel. And we're gonna keep on posting an updates kung ano na yung mga nagaganap sa amin dito sa Lebanon. And thank you guys for your prayers. Sana maging maayos ang aking pagdadala ng ating bagong magiging miyembro ng pamilya. Alright? And shout out nga pala shout out nga pala sa ating Mommy Shi. Kay Mom Shi. Wait. I forgot. Sabi ko nga, isa-shout out kita, Mom Shi. Wait lang. Ayan. Shout out nga pala kay Mom Shi, Cecilia Pantig. Yes, Mom Shi, thank you so much for your greeting. Sabi niya sa last vlog namin, ang ganda ko daw magbuntis. Siguro dahil pag hindi ka binibigyan ng stress ng hobby at buntis ka, binibigyan niya lahat sa iyo. Hindi naman lahat, no, actually. So, binibigyan ka niya ng effort, ng time, ng care, pinaparamdam niya na love ka. So, talagang magre-reflect sa atin yun, mga mami. So, I'm just praying sana yung ating mga mommies natin dyan. Just hold on tight. Hindi natin alam. Biglang iparamdam sa atin ng ating mga hobbies and partners kung gaano tayo ka-importante sa kanila. Di ba? So, tell them, baby. What's up, my Mom Shi? Thank you so much for watching, guys. God bless you all. And give us a like on this video. And subscribe to our channel. Click the bell button para ma-update namin kayo sa aming mga bagong videos na i-upload. Bye! God bless!